Hello po. Hello po mga kababayan, mga minamahal. Ngayon po ay 21 ng July. 21 ng July ng Hulyo at 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 7:48. 7:48. Ah, Sunday at medyo maliwanag, maganda ang sikat ng araw at nais kong mag-vlog. Medyo late tayo ngayon kasi nga walang pasok eh. Late tayo ng mahigit isang oras. Nais ko lang talakayin itong mainit na balita, itong 90 billion PhilHealth Fund ay ita-transfer po sa national budget. Ralph Recto pahamak o ipinahamak tayo ni Ralph Recto as Finance Secretary. Yan po ang title ko ngayon, 90 billion PhilHealth Fund transfer sa national budget. Ang ibig pong sabihin, mga kababayan, mga minamahal, ay ilalagay sa national budget na kung saan ang may kapangyarihan dyan ay ang presidente. Opo. Pero tatalakayin ko yan ng maigi simula. Kasi nga marami akong alam dyan dyan sa PhilHealth na yan yan kasi PhilHealth na yan, malaki po ang budget, ang ang pagkaalam ko ay yan ay malaki ang budget kasi yung mga OFW katulad ko, ako po ay nagtrabaho sa Saudi ng 8 taon. Bali, 4 po na kontrata yan. 4 na kontrata. Ngayon, alam ko, noon pa yan bago ka makaalis, ay yan ang huli namin na binabayaran doon sa agency. Opo. Yang PhilHealth na yan. Yung halimbawa sa isang kontrata ay 2 taon, babayaran na namin yan. Yung insurance kasi yan Insurance, binabayaran yan. Pero sa 4 na bisis akong nagbayad dyan, ay hindi ko naman napakinabangan yan. Hindi, yung PhilHealth na yan. At hanggang ngayon na andito na po ako sa Amerika, ay wala na yun. Kasi nga, wala na ako dyan Pero, malaki po ang naihulog namin dyan. Alam ko, yung mga OFW, hindi namin nagagamit yan dahil doon sa Saudi Arabia, mayroon namang PhilHealth Yung kumpanya, sila ang gagastos. Pagdating mo nga sa Saudi Arabia, ang unang gagawin sa'yo, physical din Tandang-tanda ko yan. I-check up ka nila. Bibigyan paiinuming pa nila ikaw ng gamot, mga tablitas. Opo, hindi ko na alam. Wala nang tanong-tanong yan. Basta ipapainom na lang sa'yo. Ganun po yan. At kung minsan, yung kumpanya, kung medyo malaki-laki, may sariling clinic o nurse o doktor. Opo, may mga sarili yan. Kaya hindi kailangan yan. Hindi namin nagagamit yan. Pag uwi naman namin dyan sa Pilipinas,
ay hindi naman namin alam kung papaano gamitin yung PhilHealth. Kaya marami pong pondo ang nailalagay dyan na hindi pinakikinabangan nung mga tao na naghulog. Isa na po ako dyan. Ay okay lang dahil hindi naman ako nagkakasakit. Dahil medyo kabataan pa noon. Ulitin ko iyang mga seafarers, yung mga natin, mga merchant marine o mga seaman, naguhulog din sila yan pero hindi nila nagagamit yan. Opo. Hindi. Kasi nga ay mas maganda pa ang medical ng mga mga employer, mga yung mga, kung ikaw ay nagtatrabaho sa barko, may mga doktor din sila Ganun po yan. Chini-check up nila bago ka aalis at pagbaba mo, ganun din. So, yung iba po, yung bandang huli na, kasi lumalaki po yung binabayaran yung ibang OFW na papuntang Middle East, ayaw nilang bayaran yan. Kasi hindi nga nila nagagamit Bakit magbabayad ka dyan sa PhilHealth? Pero ngayon, yung mga pondo na yan ay nakikita nila siguro na malaki o hindi nagagalaw o continuous po yan habang may nag-a-abroad. At ngayon ata, kahit na yung naandyan sa Pilipinas ay nire-require na rin nila. Hindi ko alam pero parang ganun Parang yan na ang tinatawag namin dito sa Amerika na Medicare. Ayan po. Sa sahod po namin dito, kinakaltas na yan. Opo. Every yung paycheck, kinakaltas na yan. Ay ako nga dito dalawa na kami ni Mrs. Ako lang ang nagbabayad Pwede yun Dalawa na kami ni Mrs. Ay ang binabayad ko ay sa ngayon umaabot na ata ng 300 Nag-umpisa ako ng mga 200. Pero nagbibigay din ang kumpanya para dun sa medical at Medicare namin. Opo. Para pag ikaw ay nagpa-check up o nagpa-laboratory o may minor operation, sagot na yung kung saan ka nagpa-insure. Insurance po yan At kung matanda ka na rito at hindi ka na nagtatrabaho, mayroon naman yung gobyerno, yung tinatawag nilang Medicare talaga. Pag 65 ka na, magpapamember ka doon. Ganon. Pero kung may trabaho ka, ay magpamember ka lang, hindi ka babayad. Kasi nga, nagbabayad ka na ng insurance Pero kung wala ka ng trabaho, magbabayad ka sa isang tao ata ngayon, 170 na dollars. Para dun sa Medicare na ibinibigay ng gobyerno. Ayun po, hawak na ng gobyerno yun kasi wala ka ng trabaho Usually, mga 70 years old, ganun. Ngayon, ang nagtataka po ako dito, aywan ko lang pero sagutin nyo po, bakit yung budget na ibinibigay ng mga tao as insurance nila para kung nagkasakit ka ay may gagastusin na porsyento lang po porsyento. At saka usually yung maliliit lang na mga babayarin. Yan ang sinasagot po ng PhilHealth. Pero kung milyon yan, hindi naman sasagutin ng PhilHealth may mga portion lang. Ngayon ay ang nagtataka ako, bakit may karapatan? Hindi ko lang alam kung gumawa sila ng batas,
bakit may karapatan si Ralph Recto na i-transfer yan? Ay iba po yan eh. Pira po ng kwan yan. Hindi po pira ng bayan yan o hindi po pira ng gobyerno yan. Yan po ay galing sa pawis ng mga tao. Lalo na ngayon na nire-require na nila lahat yan eh. Nire-require na nila. Pati dyan sa Pilipinas, yung nagtatrabaho na kwan dyan, na mga katulong ganyan, mayroong mayan eh. Yan ang pinagtataka ko dyan. Aywan ko kung gumawa na sila ng batas na yung pundo na yan ay gobyerno na o pwede nang ihalo sa gobyerno. Pero po, ang gobyerno po, nasa batas po natin yan, hindi nga pwedeng mag-transfer ng pundo. Kung ang pundo ay nasa national defense, hindi mo pwedeng itatransfer sa education. Kung ang pundo ay nasa social services, DSWD, hindi mo pwedeng itransfer sa armed forces. Ganun po yan. Bawal na bawal po yan at pwede silang mabilanggo dyan kung gagawin nila yan. Hindi mo pwedeng ilipat ang pundo kung nakalaan na doon ang pundo. Ay lalo na ito contribution po yan ng mga tao. Bakit mo dadalhin sa national budget? Kalukuhan po yan. Hindi ba? Ngayon, maaring tinitingnan nila ang batas ay wala namang batas na nagbabawal na ilipat mo ang budget sa national budget. At yan nga ang ginawa ni Duterte. Ginawa na yan ni Duterte eh. Nakita nila siguro, hindi mo pwedeng ilipat ang budget sa ibang departamento. Galing sa isang departamento. Katulad ng education, ililipat mo sa national defense. Yun ang bawal. Ay kung ibabalik mo doon sa national budget, ayan po eh. Ayan. Wala tayong batas dyan na tinalakay po ni Engineer Tuto Kausing yan. Kaya libre sila. Kaya ginagawa nila. Pero corruption po yan. Corruption po yan. Niluluko lang nila po ang bayan. Ay simple, ay kung walang batas, ay paano mong kakasuhan yan? Pero yung intention ng batas o yung spirit of the law, naandun dyan. Hindi lang naisulat. Kasi nga, ito po parati kong sinasabi ang kasamaan po ng tao o ang kasakiman po ng tao, unlimited po yan. Unlimited. Nasa Biblia po yan. Kaya, ay hindi naman nakasulat sa batas, pwede nilang gawin yan. Ang ibig sabihin yan ay hinahanapan nila ng butas ang batas. Opo. Kaya nga ay tama ang sabi ng Biblia eh. Yun nga yung spirit of the law versus doon sa the law. Ay magkaiba po yun. Magkaiba. The spirit gives life, but the law gives death. Yun po ang nakasulat eh. Ayan na nga. Hindi ba? Pero bago po ako magpatuloy, na tatalakayin ko na ito si Ralph Recto ay pinahamak tayo o ipapahamak tayo, kasama na po yan si Bongbong Marcos. Ay dapat nating labanan yan. Opo, labanan po natin yan. Kasi kung hindi tayo magsasalita, kung hindi tayo mangangampanya na labanan yan, ay ito tuloy-tuloy nila yan. Kawawa yung mga kwan natin, yung mga kababayan natin na dyan na lang umaasa. Opo, kawawa po sila. Kasi nga, pag naandun na ang pera sa national budget, ay kaya na nilang ibigay yan kahit na kanino na
i-propose nila na ito ilalagay dyan, ito ilalagay dito. Kasi nga nasa national budget nasa bantalang very specific, ay doon lang dapat sa PhilHealth. Ayan po, hindi ba? Kayo na po ang humusga. Ako, tumutulong lang po ako. Kanina, napakinggan ko si Vlogcaster Armandin. Napakaganda ng explanation niya. Pakinggan niyo po, Kaya ako ay tumutulong lang ako doon sa mga vloggers katulad ni Tuto Kausing. Ay diniscuss na yan kahapon ay napakinggan ko. Ay kaya nga ito, magsishare din ako ng opinion ko. Pero bago po ang lahat ay hayaan nyo muna na batiin ko muna itong mga nais kong pasalamatan. At kahapon may utang ako hindi ko nabanggit yung batch number 2, kaya babanggitin ko sila ngayon. Pero ito muna, itong batch number 1 muna kasi 21 po ngayon kung 1 ay 1 din ang i-discuss ko. Ito po sila, salamat po sa inyong lahat, si Rosana Narumi ng Japan, si Al Olalia ng Bacoor, Pampanga, Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbais, Jus Salan, Elenita Sculptor ng Germany. Salamat po. Ben Puno, Liti Peralta ng Mamburao Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Culio, Querte Q, Jonah M, Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aborque, Pleasure Duarte, Yasmin San Juan, Roman De Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Lowen Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lenny Bungat, Agripino C, Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D, Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brenda Martin, C.G. Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alendayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, B.T. Velasco, William Ilay, John D5, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Domos Tecton, Tib Mercado, Bernadette Francisco, User P.O., Cyril Andres, Selmihenel Dogardi, Ruben Delpin, Mama Gina, Lance Sumintak, Leonardo Asibis, Jose Tusi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang batch number 2 po, yung batch number 2 po natin na hindi ko nabanggit kahapon ay para wala akong utang, hindi ba? Ay babanggitin ko sila ngayon. Ito po sila, at salamat po sa inyong lahat, si Pussycat, si Doris May, si Antonino Ronel, A.B. Compio, Joey Valenzuela, Third Pangatlo, User NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Sorier, Padua Lloyd Travier, Andre Sanario, Jonah Canao, Rosana Kawili. Salamat po sa inyong lahat. Ber Orozco, Ernie Calyago, Christine Joranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labir Niabot, Andy Gimpaw, Yoser GH, R.C. Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Mindayna, Rafael Aquilato, Mayit Hinsyo, Dio Yanong, Bilya Laguinyo, Mr. Yang Toy, Emilita Rua, Monica
Dong Sao, Richard Jamora, User KK, User XQ, Nelson Nukop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Jr. Rojas, Hael Villarreal, Rose Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tamlati, Sweet Potato, Coco Guid, Orly Nunez, Estrella Rombano, Arian Mendoza, Nieves Olaviris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Ber Cabrera, Rolando Oliver Mamon, ng La Paz, Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casle, Marias Rivera, Marudaan, at saka si Manuel Diwa. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at suportahan. Ito po sila, si Michael Apasible Bulletin, Attorney Inso Recto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CG Pischay, Kapihan ni Art at Ago, Damjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, at saka si Kawaldi Carbonil. Ugaliin po natin na parating manood po sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. At nakikita ko po na yung sinasabi nila ay para po sa bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating discussion. Ang topic po natin ngayon ay 90 billion PhilHealth Fund transfer sa national budget. Opo. Ralph Ricto pahamak. Ayan po ay kuwan po yan talagang corruption po yan Opo. Corruption yan. At hindi lang maliit na bagay yan. 90 billion po yan. At yan na nga, diniscuss ko kanina, ay saan ba nanggagaling ang budget yan? Ay katulad ko, ay OFW ako. Ay kinukuha yan doon sa agency. Kasama na doon yan sa binabayaran mo. Aywan ko kung yung una kong labas noong 1987, kung hindi ako magkamali, 1.5 yan babayaran mo na yan sa total nung kontrata mo. Ihuhulog kunyari dyan sa PhilHealth. Ganon din dun sa panghuli ko. Ano bang year yun? 1996 ata. Kung 1997, hindi ko alam. Mga 2.5 yan ang kinuha sa akin dyan sa PhilHealth. Ay, ang dami po niyan na hindi naman namin binabalikan yan para kukuha kami ng pabor dyan. Kaya yan ay napupunta yan sa iba. Opo. Ay, ang dami po niyan. Lalo na yung mga sinwerte sa abroad, yung nagkaroon ng malaking puhunan. Katulad ko ay ngayon, nasa Amerika na ako Ganun po yan. At yan ngayon ang tinitignan nila para mapakinabangan nila. Opo. Kaya huwag po tayong pumayag dyan. Manawagan tayo o pakiusapan natin ang mga tao na i-expose yan. Ganun po yan. At ito po ang ang Bible verse. Bakit ko kayo hinihikayat na i-expose natin yan o huwag tayong papayag dyan? Ito po Matthew 7 verse 11. You will know them by their fruits. Ayan po, si Jesus Christ po ang nagsasalita dito. Ang sabi po ni Jesus Christ ay, you will know them by their fruits.
Ayan po. Of course, itong mga politiko natin ay magsasalita yan na hindi sila kurap na magaling sila ganyan, na aayusin nila, hindi ba? O bibigyan ng mga project. O ganun po yan Pero tignan po natin yung mga ginagawa nila o yung mga resulta na mga ginagawa nila. Fruits nga you will know them by their fruits. Do men gather grapes from the thorn bushes or pigs from the thistles? Tinatanong ni Jesus Christ kung yung bang mga tao ay kumukuha ng ubas, hindi ba? Sa damuhan o sa, yan nga, damuhan yan Mga mga thorn bushes, mga bushes, hindi ba? Na may tinik, hindi ba? O kumukuha ba kanya ng igos? Ay, itong igos wala sa atin Wala akong makita Pero sa Saudi ay yan po ang kinakain. At dito sa Amerika, ang dami yan. Igos. May puno ako dito ng igos. Ay yung igos ba kanya nakukuha dun sa makahiya? Yung matinik na alam natin yan, yung makahiya. Hindi po nakukuha dyan. You will know them by their fruits. Sabi po ni Jesus Christ. Do men gather grapes from the thorn bushes or pigs from the thistles? Hindi ba? Ayan po. So, pag-aralan po natin yung mga trabaho nila o yung mga ginagawa nila o yung bunga ng kanilang ginagawa. Hindi ba? Katulad ito si Duterte. Nung kapanahunan niya po, ito ay namatay po nung eleksyon, nung 2019, namatay po ang server ng 7 oras. Ayan. Ano ang nangyari? O ano ang fruits? O ano ang naging bunga? Ayan. Naging senador si Bongo. Hindi ba? Naging senador si Bato de la Rosa, si Amy Marcos, at ay bakit walang lumusot ng mga oposisyon? Yan po ang tanong dyan ayan nga ang bunga nung kapanahonan ni Duterte. At ito pa rin, itong 2022. Robin Hood Padilla, hindi ba? Number 1, hindi ba? Ayan po ang bunga. You will know them by their fruits. Pero hindi ako natatakot dyan. Bakit? May Diyos po Hihilingin ko lang sa Diyos na parusahan yung gumawa niyan. Hindi ba? Naging number 1 si Robin Hood Padilla. You will know them by their fruits. At ay kasuklam-suklam po yan. Kasi walang alam yan Hindi ba? Pero sa China, yan po ang mahal nila. Pulot nila yung ganyan na ang maging kwan natin, maging senador ay walang alam. Para madali nila tayong lukuhin o sakupin, hindi ba? Ganun po yan. You will know them by their fruits. Psalms 51 verse 5. Ito, ngayon ko lang gagamitin po ito. Pero matindi po ito para tayo ay tumibay ang pananampalataya. Opo. Kasi, ang alam kasi natin tayo ay maganda Opo. Tayo ay matalino. Tayo ay magaling. Ang alam po natin ay pero hindi ganun ang turo po ng Biblia Ngayon ko lang po babanggitin ito at bahala na kayong mag-interpret. Si David po ang nagsalita dito. Psalms 51 verse 5 Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Ulitin ko lang Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin my mother conceived me. Ayan po. Ang ibig pong sabihin dito ay ipinanganak siya sa pamamagitan ng kasalanan, iniquity
at siya ay na-conceive in sin, ganun din sa pamamagitan din ng kasalanan ay siya ay na-conceive. Aywan ko ano ang ibig sabihin nito, pero hanggang ngayon ito pinagtatalunan yan Pero iisang ibig sabihin yan, hindi pa tayo pinapanganak, ay naandun na yung kasalanan. Ganun po yan. Kaya walang tsansa Wala pong tsansa na sasabihin ng isang tao na ako aayusin ko ang gobyerno. Wala po. Kaya bantayan po natin sila yan. Opo. I was brought forth in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Sa conception pa lang Hindi ba? Aywan ko lang kung yung mga magulang natin ay may kalaguyo, hindi ko alam yan. O may iniisip na iba. O may mahal na iba. Kung hindi ko alam yan. Pero parang ganun siguro yan. O gumagawa na ng kasalanan. Nagnanakaw na siguro yung ating mga magulang sa gobyerno. Hindi ba? Yung mga taong gobyerno nagnanakaw na siguro. Kaya ang sabi dyan ay, in sin did my mother conceive me. Kaya nga walang tsansa Walang tsansa. Aalisan na po natin yan dito na tayo sa Titus verse 15 hanggang 16. To the pure, all things are pure. But to those who are defiled and unbelieving, nothing is pure. But both their minds and their conscience are defiled. They profess to know God. Ay sino ba yan? Ay si Kibulo yan, hindi ba? They profess to know God. Anak nga siya ng Diyos, appointed son of God siya Pati si Duterte, ina-assume niya na stupid daw yung Diyos. Ina-assume niya. Hindi ba? They profess to know God, but their deeds, they deny Him. Ayan po, hindi ba? Tandaan nyo po yan, dinideny nila po ang kapangyarihan ng Diyos. Kasi nga, wala na silang takot mag-corrupt Amak mo yung 90 billion, itatransfer nila yan, hindi ba? Pag na-transfer po nila yan sa national budget, ay kontrolado na nila yan. Ibibigay na nila yan sa mga, kunyari, mahihirap in the form of, ano ba yun? Yung nilalakad nila ngayon? Yung mga ayuda, hindi ba? Ay para sila ang sikat, sila ang namimigay. Sa kampanya po yan gagamitin sa kampanya parang ganong kay Bungo, hindi ba? Yung malasakit center, hindi ba? Ganon lang po yan. Kaya nga walang merit po yan sa Panginoon Sinasabi ko na, makakagawa ang tao ng kabutihan, ng pamimigay ng ayuda. Pero walang merit yan sa Panginoon kung wala kang faith. Bakit? Ayun na nga niluluko lang nila ang tao, hindi ba? Ayuda dito, ayuda doon. Para ipakita na sila ay mabait, na sila ay matulungin. Hindi ba? Ganun lang po yan. Pero ang katotohanan dyan ay, ayun na nga, itatransfer lang nila yung 90 billion na budget. At si Ping Lacson, narinig ko na umaangal na rin siya, ay putris kanya, ay kung i-transfer nyo yan, ay baka magkagulo yan. Yun ang sinabi ni Ping Lacson. Pero ituloy-tuloy ko lang muna ito, They deny Him, dinideny nila ang Diyos, yung existence ng Diyos po. Hindi nila ina-acknowledge yan. Ang alam nila sila ang makapangyarihan Being detestable and disobedient. Ayan, disobedient yan di ba? And worthless for any good work or good deeds. Ayan po. Hindi sila qualified sa good deeds na example ng Diyos. Ayan po. Kaya, ano po ang gagawin natin? Labanan po natin sila ito. Ako, tumutulong lang po ako. Nagbablog ako, ginagamit ko ang salita ng Diyos
para maintindihan po ng mga tao. Opo. Kuwan po ang tao balat kayo po Opo. Pati yung sinasabi na matalino, ay wala yan. Opo, sinasabi nila na sila ay maganda, ganyan. Ay lumilipas po yan Opo, nawawala yan. Sinasabi nila na sila ay matulungin. Ayan nga ayuda, malasakit center. Pero saan ba kinukuha yan? Ay doon sa budget. Ay baka nga yung budget na yan wala pa sa kalahati ang dinidistribute nila Yung kalahati sa kanila. Ayan po, kaya labanan po natin yan. Sige po hanggang dito na lang po at sana ay may natutunan po tayo at ako po bago ako nag-uumpisa ay nananalangin na po ako sa Panginoon na sana mga kababayan, mga minamahal, yung nakikinig sa akin ay may wisdom na makukuha po na nanggagaling po sa Diyos. Sige po, at muli ay isang magandang umaga po sa inyong lahat at hello po sa inyo mga kababayan, mga minamahal, good morning po at salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong pakikinig.